Si Rohan, isang mechanical engineer na subsob sa trabaho ay bulag na nagtiwala sa kanyang dominanteng ina na si Shanta upang alagaan ang kanyang asawang si Ananya na kagagaling lang sa panganak sa kanilang panganay na si Aarav. Dahil sa pagod at stress sa mga bayarin, pinaniwalaan ni Rohan ang mga patutsada ng kanyang ina na nag-iinarte at pabayalang si Ananya kaya hindi ito nagkaroon ng gatas para sa umiiyak na sanggol. Labis-labis na perang binigay ni Rohan kay Shanta para sa mga masasustansyang pagkain ni Ananya, ngunit lingid sa kanyang kaalaman, binalot ng takot at pang-aabuso ang kanyang tahanan tuwing umaga. Nagbagong lahat na maagang umuwi si Rohan dahil sa brownout sa planta. Laking gulat niya nang madatnan si Ananya sa madilim na sulok ng kusina. Takot, nanginginig at desperadong kumakain ng panis na bahaw, tirang buto at sirang ulo ng isda mula sa basurahan. Dito nabunyag ang malupit na katotohanan. Tinago at kinandado ni Shanta lahat ng masasarap at sariwang pagkain sa sarili nitong kwarto habang dahan-dahan pinapatay sa gutom at emosyonal na tinatraidor si Ananya. Sa tindi ng galit at pagsisisi dahil sa kanyang pagiging bulag na asawa, hinarap ni Rohan ang kanyang ina. Winasak ang mga kandado ng kasakiman nito at tuluyang pinalaya si Shanta sa kanyang buhay. Sa pamamagitan ng pagluha, paghingi ng tawad at walang pagod na pag-aalaga, tinulungan ni Rohan si Ananya na bumangon at maghilo mula sa matinding trauma. Sa huli, sa ilalim ng pagmamahal at seguridad ng isang nagbago at nagtatanggol na asawa, nagbalik ang kalusugan ni Ananya at ang masaganang daloy ng kanyang gatas. Isang patunay na ang tunay na tahanan at binuhat mula sa hustisya, kapayapaan at wagas na pag-ibig. Isang mapagpalang araw sa lahat ng ating mga tapat na taga-subaybay dito sa Ayesha TV. Ako ang inyong tagapagsalaysay si Miss Sandra, ang pamilya na dapat ay unang nagbibigay ng proteksyon, pagmamahal at seguridad. Ngunit paano kung ang taong pinagkakatiwalaan mo na mag-alaga sa iyong pamilya ay siya palang unti-unting pumapatay sa kanila sa dilim? At paano kung ang sarili mong pagkabulag ang naging daan para mangyari ang karumal-dumal na kalupitang ito? Mula sa panulat at malikhaing kaisipan ng ating mahusay na tagagawa ng kwento, walang iba kundi si Miss Ayesha. Ihanda ang inyong mga puso sa isang kwentong pupukaw sa inyong kamalayan. Magpapaiyak at mag-iiwan isang napakahalagang leksyon sa buhay. Sama-sama nating tunghayan ang isang madamdaming obra dito sa Ayesha TV. Ang kwento ng pagsisisi, kataksilan at pagbawi. Walang gatas ang asawa ko at sinisisi ko siya. Hanggang sa umuwi ako ng maaga at nadiskubre ko kung ano talaga ang pinapakain sa kanya ng nanay ko. Makinig, dambana ng katotohanan at naway matuto tayo sa kwentong ito. Ang unang gabi, pagka-uwi mula sa ospital ay parang isang magandang panaginip na dahan-dahang naging bangungot. Sa loob ng 12 oras na shift ko sa planta, bilang isang mechanical engineer, ang tanging nagpapanatili sa aking gising ay ang pananabik na mayakap ang pamilya na binuo namin ni Ananya. Iniisip ko ang amoy ng bagong silang naming sanggol, ang malalambot ng ngiti ng aking asawa at ang init ng isang tahanan na sa wakas ay kumpleto na. Ngunit ang sumalubong sa akin pagkapasok ko sa pinto ay ang nakakarinding iyak ng aming anak na si Aarav. Kasabay ng amoy ng sunog na langis at matapang na tsaa na pinapakulo ng aking ina sa kusina. Si Shanta, ang aking ina, ay ang haligi ng katatagan sa aming pamilya mula pa nung pumanaw ang aking ama nung bata pa ako. Sanay siyang mag-utos, sanay siyang masunod at higit sa lahat, sanay siyang siya lagi ang tama. Para sa kanya, ang kanyang mga salita ay batas na di pa pwedeng baliin ng sinuman, lalo na ng isang estrangherong pumasok sa pamilya. Rohan, anak, tawag niya sa akin na makita akong naguhubad ng sapatos sa may sala. Ang kanyang boses puno ng pangingibabaw. Masyadong mahina ang asawa mo. Konting iyak lang ng bata natataranta na, kulang sa diskarte. Noong ipinanganak kita, bumalik ako sa paglalabas sa ilog pagkatapos lang ng 3 araw. Ang mga babae ngayon masyadong pabebe. Ngumiti ako ng pilit, pinalipas ang kanyang mga patutsada dahil alam kong ganun talaga siya magsalita. Hinalikan ko siya sa noo at agad idinalot ang sobrang naglalaman ng 15,000 rupees na bagong withdraw ko lang. Ma, para sa pagkain at lahat ng kailangan ni Ananya ngayong buwan, sabi ko habang pinagpagan ang aligabok sa aking polo. Siguraduhin mong hindi siya magugutom, ma. Kailangan niya ng lakas para magkaroon ng sapat na gatas para kay Aarav. Sabi ng doktor sa ospital, delikado kapag na-stress ang bagong panganak.
Mabilis sinablot ng aking ina ang sobre. Nakita ko ang palandali ang kislap ng interes sa kanyang mga mata habang mabilis itong binibilang ang mga asul na papel bago to isalid sa bulsa ng kanyang duster. Huwag mo kong turuan kung paano mag-alaga ng nanganak, Rohan. Sagot niya sabay irap pero may kasamang malambing na tapik sa aking balikat. Inaalagaan ko ang asawa mo na parang reyna. Ako pa ba? Lahat ng masusustansyang sabaw, prutas at gatas, ihahanda ko para sa kanya. Mag-focus ka lang dyan sa trabaho mo para mabayaran natin ang mga utang sa ospital. Huminga ako ng malalim, nakaramdam ng malaking ginhawa. Naniwala ako sa kanya. Pagkatapos ng lahat, nanay ko siya. Siya ang nagpalaki sa akin ng mag-isa kaya paano ko pagdududahan ng kanyang kakayahan na mag-alaga ng iba? Pumasok ako sa aming kwarto para tingnan ang mag-ina ko. Ang kwarto ay madilim. Tanging ang maliit na lampara sa gilid ng kama ang nagbibigay ng liwanag. Doon, nakita ko si Ananya. Nakaupo sa gilid ng kama. Ang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga damit tila lumuwag na sa kanya sa loob lang ng ilang araw. Ang kanyang mga mata na dating kumikinang sa tuwa, walang kabuhay-buhay habang nakatitig sa umiiyak na sanggol na karga niya. Ayaw lumabas ng gatas, Rohan. Bulong niya, ang boses ay basag. Halos di marinig sa pagitan ng malalakas na iyak ni Arav. Gutom na ang anak natin. Kanina pa siya sumususo pero walang lumalabas. Masakit na ang dibdib ko. Sa halip na lapitan siya at yakapin, naramdaman ko ang pag-akit ng inis sa aking dibdib. Pagod ako mula sa biyahe, sumasakit ang ulo ko sa ingay at ang unang salitang narinig ko sa aking asawa, reklamo. Susubukan mo lang kasi, Ananya. Sagot ko nang may bahid ng coldness sa aking boses. Ang sabi ni Mama, nasa isip mo lang yan. Kung iisipin mong wala, talagang walang lalabas. Kumakain ka ba ng mga niluluto niya? Sabi niya araw-araw kanyang ipinagluluto ng chicken soup at mga gulay. Ayusin mo ang pagkain mo para magkagatas ka. Tumingin sa akin si Ananya. May isang saglit na dumaan na matinding takot at pagkabigo sa kanyang mga mata nang banggitin ko ang aking ina. Isang reaksyon na di ko binigyang pansin ng gabing iyon. Hindi siya sumagot. Niyuko lang niya ang kanyang ulo. Mas dalong siniksik ang umiiyak na bata sa kanyang dibdib habang ang sarili niyang mga luha tahimik na pumapatak sa kumot. Pinikit ko ang aking mga mata at humiga sa kabilang bahagi ng kama. Tinalikuran sila. Kampante ako. Kampante sa pag-aakalang ang pera kong binibigay at ang presensya ng aking ina ay sapat na para protekta ng aking pamilya. Yon ang una at ang pinakamalaking kadawagan ko bilang asawa. Habang lumilipas sa mga araw ang aming tahanan, dahan-dahang nawala ng init. Ang bawat sulok ng bahay binalot ng tensyon at ang bawat pagising ko sa madaling araw palaging may kasamang bigat sa dibdib. Sa tuwing iiyak si Arav dahil sa gutom, maririnig ko agad ang mababigat na hakbang ng aking ina papunta sa aming pinto na tila ba nag-aabang lang siya ng pagkakataon para magpuna. Ang isang mabuting asawa, hindi hinahayaang mapuyat ang nagtatrabahong lalaki. Parinig ng aking ina isang umaga habang nagwawali siya sa tapat ng aming kwarto. Sapat ang lakas ng boses para marinig namin sa loob. Pero ano nga ba nga asahan natin? Ang mga modernong babae ngayon, konting hirap lang sa pag-aalaga. Akala mo katapusan na ng mundo. Nung panahon ko, kahit puyat, maagang nagwawalis at nagluluto para sa asawa. Nakahiga pa ako noon, nakatitig sa kisame. Sa tabi ko, nakaupo si Anyaya habang hinihele si Arav. Nakita ko kung paano nanginig ang kanyang mga balikat sa bawat salitang binitawan ng aking ina. Ang kanyang mga mata ay may maiitim na bilog sa ilalim, bakat ng walang tulog ng mga gabi at walang katapusang pag-iyak. Imbes ipagtanggol ko ang asawa ko, hinayaan kong pumasok ang lason sa aking isip. Sa tuwing papasok ako sa opisina na masakit ang ulo, tuwing makikita ko ang mga bayarin sa kuryente, ang utang sa credit card para sa panganak at ang pressure mula sa aking manager, ang tingin ko kay Ananya ay nagiging pabigat. Pakiramdam ko ako lang ang nagpapakahirap sa pamilyang to habang siya ay nasa bahay lang naman. Bakit ba di mo kayang ayusin yan? Pasigaw kong tanong sa kanya isang gabi nang di na naman tumigil si Arav sa pag-iyak ng halos 2 oras. Buong araw akong nagbubuhat. Nag-aayos ng makina sa planta at nakikipagplastikan sa boss ko. Pag uwi ko rito, ingay pa rin ang sasalubong sa akin. Binibigan ko si Mama ng sapat na pera para sa lahat ng kailangan mo. 15,000, Ananya. Ano pa bang kulang? Nahinig ang mga labi ni Ananya. Tumingin siya sa akin na parang hindi niya makilala ang lalaking nasa harap niya.
Niyuko niya ang kanyang ulo. Mas niyakap na mahigpit ang umiiyak naming anak at bumulong sa pagitan ng higbi. Patawad, Rohan. Patawad kung kulang pa. Sinusubukan ko naman. E di galingan mo pa. Bulyaw ko bago ko tinakpan ang una ng aking mukha. Sa pagitan ng mga siwang ng pinto na bahagyang nakabukas, nakita ko ang aking ina na nakatayo sa labas. Madilim ang sala pero huling-huli ko ang tipid ng ngiti sa kanyang labi habang pinapanood kaming mag-away. Nang mapansin niyang tumingin ako, agad niyang pinalitan ng kanyang mukha ng pag-aalala. Hayaan mo na yan, Rohan. Ako nang bahala sa kanya bukas. Malambing na sabi ni Mama sa akin habang dinalhan niya ako ng isang basong malamig na tubig. Matulog ka na, anak. May pasok ka pa bukas. Baka mapagalitan ka sa planta. Naniwala ako sa kanya. Pinikit ko ang aking mga mata. Pinilit na matulog. Mas piniling maniwala sa kunwaring pag-aalaga ng aking ina kaysa harapin ang katotohanan ng may unti-unting namamatay sa loob ng sarili kong kwarto. Noong Huwebes na iyon, 10:00 pa lang ng umaga, nang biglang namatay ang linya ng kuryente sa buong industrial zone. Isang malaking transformer ang sumabog sa labas ng planta dahil sa sobrang init ng panahon at agad inanunsyo ng management na walang pasok ang buong shift hanggang kinabukasan dahil aabutin ng matagalang pag-aayos. Habang nagmamaneho ko pa uwi, nakaramdam ako ng matinding kagaanan sa loob. Sa wakas, makakapagpahinga ako ng maaga. Pero habang tumatagal ang biyahe, tiningnan ko ang backseat ng kotse at nakaramdam ako ng biglaang sulo ng konsensya. Naalala ko ang mukha ni Ananya kagabi, ang mga luha niya, ang panginginig ng kanyang mga kamay. Naisip ko, baka nga masyado lang akong naging mabagsik nitong mga nakarang araw. Pagkakataon ko na ito para bumawi. Nag-stop over ako sa isang malaking butika malapit sa highway. Naglakad ako sa aisle ng mga baby products at tiningnan ang pinakamahal, imported na formula milk na dati kong pinagkakait dahil sa presyo nito. Noong mga nakaraang linggo, iniisip ko, luha lang yon at dapat kayang mapalabas ng gatas ni Ananya kung magsisikap siya. Pero sa sandaling yon, gusto ko lang matapos ang iyak ng anak ko. Para sa anak ko, bulong ko sa sarili ko habang inilalapag ang dalawang malaking lata ng formula sa counter. Hindi pa ako nakontento. Bumili rin ako ng mga sariwang mansanas, ubas at isang bote ng mamahaling prenatal vitamins sa pampalakas para kay Ananya. Habang bitbit ko ang mga plastic bag pabalik sa kotse, nakaramdam ako ng kakaibang pride. Pakiramdam ko sa mga sandaling iyon, ako ang mabuti at mapagmahal na asawa sa mundo. Ang aking kayabangan walang kapantay habang iniisip ko ang mukha ni Ananya kapag nakita ang mga sorpresang dala ko. Iniisip ko pa na baka umiyak siya sa tuwa at magpasalamat sa akin. Napakalungkot ng kayabangan ng taong huli nang dumating pero iniisip pa rin niyang may maililigtas siya. Pinarke ko ang kotse sa tapat ng bahay ng tahimik. Sinusubukan wag gumawa ng ingay. Pagbaba ko pa lang napansin ko bahagyang nakabukas ang pangunahing pinto ng bahay, isang bagay na hinding-hindi ginagawa ng aking ina dahil sa labis na takot sa mga magnanakaw o pusa sa labas. Walang ingay ang aking mga hakbang habang pumasok ako sa sala. Walang telebisyon na nakabukas, walang ingay ng radyo at walang iyak ng bata. Ngunit may kakaibang bigat sa hangin, isang uri ng katahimikan na hindi payapa, kundi katahimikan na tila may tinatagong kahihiyan sa loob ng 4 na sulok ng bahay. Nilapag ko ang mga plastic bag sa sofa at dahan-dahang naglakad patungo sa kusina. Akala ko lumabas si Mama para mamalengke o bumisita sa kapitbahay at naiwang natutulog si Ananya sa kwarto. Nag-aalala na baka naroon ang aking ina at naghahanda ng tanghalian para sa aming reyna. Dahan-dahan kong sinuwang ang aking ulo sa pinto ng kusina, ngunit ang nakita ko doon ay tuluyang nakapagpatigil sa tibok ng puso ko. Ngunit hindi ang aking ina ang nakita ko sa kusina. Sa pinaka-madilim na sulok ng silid, sa pagitan lumang basurahan at sa ilalim ng lababo kung saan nakatago ang mga gamit sa paglilinis, nakaupo si Ananya. Nakasalampak siya sa isang napakababang bangkito na gawa sa plastik. Halos nakaluhod na ang kanyang mga tuhod sa malamig na sahig. Ang kanyang buong katawan ay nakakuba. Tila sinusubukang palitin ang kanyang sarili upang hindi mapansin ng kahit na sino.
Hawak niya isang lumang platong seramika na may malaking lamat sa gilid. Isang platong matagal na naming tinabi dahil delikado ng kainan. Ang kanyang kanang kamay nanginginig ng husto habang may sinusubo sa kanyang bibig gamit ang isang kupas at kalawanging kutsara. Mabilis ang bawat subo, desperado, parang isang bilanggo na binigyan lang ng ilang sandali para kumain bago muling saktan, o parang isang gutom na hayop sa kalye na natatakot agawan ng pagkain ng mas malalakas sa kanya. May mga luhang patuloy umaagos mula sa kanyang mga mata. Hindi ito iyak na may hikbi. Ito ay ang tahimik na pagluha ng isang taong sagad na ang dusa. Ang bawat patak pumapatak diretso sa pagkain nasa kanyang plato, humahalo sa bawat subong kanyang inunguya, at sa bawat kaunting kaluskos ng hangin o huni ng ibon sa labas, lilingon siya sa pinto ng kusina nang may matinding takot at panginig sa kanyang mukha. Natigilan ako sa pintuan. Ang mga plastic na hawak ko ay tila naging blocks ng semento sa sobrang bigat. Ananya? Bulong ko. Sa sobrang hina ng boses ko, hindi ko akalaing maririnig niya. Ngunit sa sandaling yon, napatalon siya sa gulat na parang nakarinig ng putok ng baril. Sa lakas ng kanyang pagkabigla, nabitawan niya ang kutsara na lumika ng matunog na kalansing sa sementadong sahig. Nang mag-angat siya ng tingin at makita ko, dumaan na isang matinding shock sa kanyang mukha. Namutla siya ng gusto, nawala ng kulay ang kanyang mga labi at ang mga mata niya ay lumaki sa takot. Isang uri ng takot na hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko. Hindi takot sa estranghero kundi takot sa akin na kanyang asawa. Rohan, bakit ka nandito? Nauutal niyang sabi habang ang boses nanginginig sa kaba. Ang aga mo, hindi ba gabi pa ang uwi mo? Habang nagsasalita siya, mabilis niyang ibinaba ang plato sa sahig, sinubukang takpan to gamit ang kanyang dalawang palad at ang dulo ng kanyang lumang duster, pero huli na. May nagliyab na kung ano sa loob ng dibdib ko dahil sa kilos niyang yon. Isang halo ng pagtataka at umuusbong na galit. Anong kinakain mo? Tanong ko habang humahakbang ako paitaas sa kanya. Wala ito, Rohan. Tinatapos ko lang ang mga natira. Pagsisinungaling niya, ngunit lalong nanginig ang kanyang buong katawan. Huwag mo na akong pansinin. Pumunta ka na sa sala, magpahinga ka na. Ipakita mo sa akin. Utos ko habang ang aking paningin ay nakatutok sa kanyang mga kamay na nakatakip sa plato. Wag, Rohan, please, nagmamakaawa ako. Bulong niya, habang ang mga luha niya ay may lalong lumumubuhos. Wag na. Hindi ko pinakinggan ang kanyang pagmamakaawa. Bawat hibla ng katawan ko nanginginig sa halo-halong emosyon habang humahakbang ako papalapit sa madilim na sulok na yon. Lumuhod ako sa tapat niya. Hinawakan ko ang kanyang dalawang pulso at pulusahan kong nilayo ang kanyang mga kamay mula sa plato. Malamig ang kanyang balat, parang bangkay, at sa sandaling binitawan ko ang kanyang mga kamay, tinakip niya ang mga to sa kanyang mukha habang patuloy na umiiyak ng tahimik. Bago ko pa man tuluyang matitigan ang laman ng plato, ang amoy muna ang sumampal sa aking mukha. Isang maasim, bulok at nakakasulasok na amoy. Ang amoy ng pagkain ilang araw nang napabayaan sa initan at nagsisimula ng mabulok. Nang iangat ko ang plato at iharap sa liwanag na nagmumula sa bintana, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang dugo sa aking mga ugat nagbago at naging yelo. Ang nasa plato bahaw na kanin na kulay dilaw na sa katagalan at ang ilang bahagi sa gilid naninigas at may amag na. Sa ibabaw nito may matubig na sabaw na may namumuong sebo ng mantika na kulay puti at abo mula sa mga nakarang araw, pero hindi yun ang pinakamalala. Sa gitna ng plato may 2 piraso ng buto ng manok na halatang sinipsip na at pinagkainan ng iba. Mga tirang buto na dapat tinatapon na sa basura. Mayroon ding isang ulo ng isda na halos wala ng laman, durog ang mga mata at may maasim na amoy na tila galing sa napanis na paksiw na hinaluan ng mga natirang gulay na madulas at sunog. Ito ang pagkain hindi mo man lang ipapakain sa asong gala sa kalye. Ito ang pagkain tinuturing na basura. Ito, halos hindi ko mailabas ang salita sa aking lalamunan. Parang may malaking bara sa leeg ko at ang paningin ko ay nagsimulang magdilim. Ito ba ang kinakain mo, Ananya? Sa halip na sumagot, biglang bumigay ang katawan ng aking asawa. Lumusong siya mula sa plastik na bangkito at tuluyang lumuhod sa maraming semento sa harap ko. Niyanig ng matinding iyak ang kanyang buong katawan at hinawakan niya na mahigpit ang aking mga binti. Huwag mong isumbong kay Mama, Rohan, please. Nagmamakaawa ako sa iyo. Pagmamakaawa niya.
Ang boses puno ng purong terror. Huwag mong sabihin sa kanya na nahuli mo akong kumakain ito. Magagalit siya sa akin. Sasabihin niya na naman wala akong kwentang asawa, na nagnanakaw ako ng pagkain sa loob ng bahay na to. Please, Rohan, kung mahal mo ko, itapon mo na lang yan at magpanggap kang walang nakita. Ang aking puso, parang biniyak ng palakol sa gitna. Ang 15,000 rupees na bonbon kong tinatawid sa aking ina, ang mga kwento ni Mama gabi-gabi tungkol sa chicken soup, sariwang prutas at mga espesyal na lutuin para sa reyna ng bahay, lahat ng yon ay isang malaki, marumi at demonyong kasinungalingan. Habang sinisisi ko si Ananya sa pagkatuyo ng kanyang gatas, habang tinatawag ko siyang pabaya at walang kwentang ina, ang totoong dahilan ay dahan-dahan siyang pinapatay sa gutom sa loob ng sarili kong pamamahay. Inatake ako ng matinding hilo habang nakatitig sa aking asawa na nakaluhod sa maruming sahig ng kusina. Ang buo kong katawan ng hina at sa unang pagkakataon, ang galit na madalas kong maramdaman dahil sa pagod na palitan na isang malalim at gumagapang na kahihiyan. Binuhat ko si Ananya paitaas. Halos walang bigat ang kanyang katawan, parang isang binalot na tuyong mga sanga na madaling mabali sa isang maling galaw. Dinala ko siya sa aming kwarto at iniupo sa gilid ng kama. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 15 araw, hindi ko siya tiningnan na may pusa o inis. Tiningnan ko siya gamit ang mga matang, sa wakas ay nabuksan sa katotohanan. Ang kanyang mga tadyang bakat na bakat sa manipis at kupas niyang duster. Ang kanyang pisngi na dati parang mansana sa katabaan at laging namumula tuwing tumatawa siya, lubog na ngayon na parang balat na lang ang nakatakip sa kanyang mga buto sa mukha. Ananya, tumingin ka sa akin. Utos ko habang ang boses ko basag na basag. Lumuhod ako sa tapat niya upang magkapantay ang aming mga mukha. Sabihin mo sa akin ang totoo. Bakit mo kinakain ang basurang yan? Nasaan ang mga pagkaing pinapabili ko kay Mama? Nasaan ang manok, ang prutas, ang gatas? Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha na patuloy na umaagos sa kanyang namumutlang pisngi. Sa pagitan ng kanyang mga hikbi, unti-unti, lumabas sa mga salitang tila nagpira-piraso sa aking kaluluwa. Ang sabi ni Mama, wala akong karapatang kumain ng masasarap na pagkain dahil hindi ko man lang daw kayang pakainin ng sarili kong anak. Bulong ni Anyanya. Ang boses ay nanginginig sa matinding takot. Tuwing umaalis ka sa umaga, bago ka pa makalabas ng subdivision, nililigpit niya na ang lahat ng pagkain, lahat ng karne, prutas at gatas sa binibili mo. Tinago niya sa isang hiwalay na maliit na refrigerator sa loob ng kwarto niya. May padlock yon, Rohan. Hindi ko pwedeng buksan. Dapat nakip ako sa aking bibig. Naramdaman ko ang pagsuka na sarili kong sikmura sa tindi ng narinig ko. Ang binibigay niya lang sa akin araw-araw pagkaalis mo ay ang mga tira-tirang pagkain mula sa mga nakarang araw, mga pagkain malapit ng mapanis na ayaw niya nang kainin. Minsan kapag walang natira, binibigyan niya ako ng isang platong kanin na may budbud lang ng asin o kaya patak ng toyo. Sinasabi niya, ang pera mo'y para sa kanya dahil siya ang nagpalaki sa iyo at ako, isang estranghero lang na pumasok sa buhay ninyo para ubusin ang yaman ng anak niya. Napahawak ako sa aking ulo. Ang bawat salita niya ay parang latigo na humahagupit sa aking konsensya. Naalala ko ang mga gabing sinisisi ko siya habang kumakain ako sa labas kasama ang mga kliyente ko. Habang iniisip kong sapat na ang perang inihihiwalay ko, hindi ko alam na ang asawa ko, ang babaeng nangakong sasamahan ako sa hirap at ginhawa, ay unti-unting pinapatay sa gutom ng sarili kong ina sa ilalim ng bubong na ako ang nagbabayad. At ang gatas, patuloy ni Ananya. Ang kanyang boses nanginginig sa matinding trauma habang nakakapit sa aking braso. Gusto ko namang pasusuhin si Arav, Rohan. Gabi-gabi ako nagdarasal na sana madagdagan ang gatas ko pero paano lalabas ang gatas kung tubig at sirang kanin lang ang laman ng tiyan ko? Kapag sinusubukan kong kumuha ng kahit kaunting gatas sa ref para sa kape ko, pinapalo niya mga kamay ko gamit ang sandok. Yumuko si Ananya, sinubsob ang mukha sa kanyang mga palad na tila ba hiyang-hiya siya sa sarili niyang kalagayan. Sinasabi niya sa akin na kapag nalaman mo raw na gumagastos tayo para sa formula ang mamahalang pagkain, iiwan mo ko dahil wala akong kwenta. Dahil pabigat lang ako sa karir mo kaya natatakot ako, Rohan. Natatakot akong magsumbong sa'yo dahil baka maniwala ka sa kanya. Baka itapon mo rin ako. Bawat salita ni Ananya ay parang saksak ng kalawangin at may lasong patalim sa aking dibdib. Ang bawat patak ng kanyang luha ay parang asidong natutunaw sa aking pagkatao.
Naalala ko ang mga dumadaling araw na sinisisi ko siya. Naalala ko nung sinabihan ko siyang galingan niya pa habang ang kanyang tiyan ay kumakalam sa gutom at ang kanyang puso dinudurog ng aking sariling ina. Naalala ko kung paano ko tinalikuran ang kanyang mga hikbi para lang makatulog ako ng maayos. Napakalupit ko. Ako ang nagbigay ng kapangyarihan sa halimaw na yon. Ang aking bulag na katapatan, ang aking maling paniniwala na dahil nanay ko siya hindi siya gagawa ng masama. Ang naging latigo na ginamit niya para pahirapan ng aking asawa. Ako ang totoong may sala dito dahil pinabayaan ko ang pamilya na ako dapat nang nagtatanggol. Patawarin mo ako, Ananya. Umiiyak kong sabi habang sinusubsob ko ang aking mukha sa kanyang maruruming kamay. Patawarin mo ako. Napakagwapo kong tanga. Napakawalang kwenta kong asawa. Akong may kasalanan sa lahat ng to. Tumingin siya sa akin. Walang galit o paghihigante sa kanyang mga mata, kundi isang malalim na sugat at labis na pagod na kayang pumatay ng kaluluwa. Gusto ko lang namang maging mabuting ina, Rohan, pero pinaparamdam niyo sa akin na kasalanan ko kung bakit nagugutom ang anak ko. Habang nag-uusap kami sa gitna ng dilim at luha ng aming kwarto, narinig namin ang pamilyar na tunog ng pagbukas ng pinto sa sala. Ang kalansing ng mga susi, ang mabibigat na yabag ng tsinelas at ang paglapag ng mga plastic bag. Dumating na si Shanta. Dumating na ang aking ina mula sa kanyang lingguhang pakikipagchismisan at pagsisimba sa labas. Walang kamuwang-muwang na ang kanyang maruming lihim ay tuluyan ng nabuksan. Rohan, anak, bakit may kotse sa labas? Maririnig ang boses ng aking ina mula sa sala. Masaya ang kanyang tono, kampante at walang kamuwang-muwang na ang maskarang sinuot niya sa loob ng 15 araw ay tuluyan ng natanggal. Tumayo ako mula sa gilid ng kama. Sa sandaling yon, lahat ng pagod ko mula sa trabaho biglang napawi. Napalitan ng isang malamig at naglalagablab na buot sa aking mga ugat. Tiningnan ko si Ananya na muling namutla, nanginginig nang marinig ang boses ng aking ina. Dito ka lang. Bulong ko sa kanya bago ko humakbang palabas ng kwarto. Nasa gitna ng sala si Shanta, binababa ang isang maliit na supot ng mga murang gulay sa lamesa. Nang makita niya ako, sandali siyang natigilan, ngunit mabilis na bumalik ang kanyang mapagkunwaring ngiti. Oh, Rohan, ang aga mo yata ngayon, anak. May problema ba sa planta? Tanong niya habang nagpupunas ng pawis sa kanyang leeg gamit ang bimbo. Mabuti na rin na nandito ka. Itong asawa mo, tulog na naman siguro sa kwarto. Tanghali na hindi mo lang ako tinulungan mag-ayos dito sa bahay. Napaka-busy ko sa labas para maghanap ng magagandang prutas para sa kanya. Tapos siya, putol ko sa kanyang pagsasalita. Ang boses ko mababa, walang emosyon, ngunit may talim na parang kuryente na nagpatahimik sa buong paligid. Ano yon, anak? Tanong niya. Bahagyang nagbago ang mukha dahil sa tono ng boses ko. Ano ang pinapakain mo kay Ananya kapag wala ako? Saglit na gumalaw ang mata ng aking ina. Halatang naghahanap ng idadahilan o script na isasagot. Ngunit mabilis siyang nagsuot ng maskara na isang inosente at mapagmahal na magulang. Ano ka ba namang bata ka? Siyempre, ang pinakamabuting pagkain. Chicken soup, sariwang gulay, gatas. Yung mga pinaminig ko gamit ang 15,000 na binibigay mo tuwing unang araw ng buwan. Ako pa ba? Inaalagaan ko ang manugang ko na parang tunay na anak. Hindi ako sumagot. Humakbang ako patungo sa kusina. Kinuha ko ang platong may lamat na naglalaman ng bulok na pagkain na iniwan ni Ananya sa sulok. Bit-bit ang plato. Bumalik ako sa sala at buong lakas ko tong ibinato sa sementadong sahig. Mismong sa harap ng paa ng aking ina. Nabasag ang plato sa napakaraming piraso. Kumalat sa malinis na tile ng aming sala ang nanigas na bahaw, ang namumuong sebo, ang madulas na gulay at ang mabahong ulo ng isda na may kasamang mga butong pinagkainan na. Ito ba? Sigaw ko. Ang boses ay gumaralgal sa matinding galit na matagal kong pinikit sa aking mga mata. Ito ba ang chicken soup na sinasabi mo, ma? Ito ba ang pagkain ng Reynang pinagmamalaki mo sa akin gabi-gabi? Nang mabasag ang plato sa kanyang harapan, sandaling natameme si Shanta. Tinitigan niya ang kumalat na bahaw at ang mabahong ulo ng isda sa sahig at nakita ko ang mabilis na pagbabago sa kanyang mga mata mula sa pagkagulat patungo sa pagkabisto hanggang sa tuluyan na ngang maglaho ang kaunting amo ng kanyang mukha. Imbes na maiyak o matakot at humingi ng tawad, ang aking ina ay nagunat ng likod. Ang mapagmahal at maalagang mukha na ipinapakita sa akin tuwing gabi ay tuluyan ng natunaw.
Ang pamalit ay isang mapait, mapang-api at mayabang na anyo ng isang babaeng walang pagsisisi sa kanyang ginawa. At ano naman ngayon, kung ganyan ang pinapakain ko sa kanya? Pasigaw niyang sagot. Tinuro ang kanyang daliri sa aking mukha habang nanilisik ang mga mata. Ganyan talaga ang buhay ng bagong kasal na babae. Kailangan na matutong magtiis at magdusa. Nung panahon ko, mas malala pa rito ang dinanas ko sa biyanan ko, pero hindi ako nag-iiyak ng ganyan. Huwag mong ihalin tulad ang panahon mo sa kalupitan mo ngayon, ma? Sigaw ko. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong bahay na naging dahilan para mapaurong siya ng isang hakbang. 15,000 rupees? 15,000 binibigay ko sa inyo buwan-buwan mula sa pinagpaguran ko sa planta. Nasaan ang pera, ma? Nasaan ang mga sariwang pagkain? Nasaan ang chicken soup na pinagmamalaki mo sa akin habang ang asawa ko nagpapakamatay sa gutom sa sulok ng kusina? Humalakhak siya ng mapait. Isang tunog na nagpatindig ng balahibo ko sa tindi ng kawalan ng puso. Para sa iyo rin ang ginagawa ko, Rohan. Napakabobo mo, bulyaw niya sa akin. Habang nagsisimula ng magtubig ang kanyang mga mata, isang pamilyar na taktika para magmukha siyang biktima kapag naiipit na. Ang mga babaeng tulad niyan, kapag sinanay mo sa sarap at ginasasan mo ng mahal pagkatapos manganak, aabusuhin ka. Magiging tamad yan at kokontrolin ka sa buhay. Ginagawa ko lang siyang matatag para hindi kanya mayabangan. Humakbang siya papalapit sa akin. Sinubukan hawakan ang braso ko gamit ang kamay niyang nanginginig sa galit. Ikaw na anak ko. Pinatataasan mo ako ng boses para lang sa babaeng yan? Ako ang nagpalaki sa iyo ng mag-isa. Ako ang nagpakain sa iyo nung walang-wala tayo. Ganyan ba ang isusukli mo sa sakripisyo ko bilang ina? At dahil pinalaki mo ako, may karapatan ka na rin na patayin sa gutom ang asawa ko? Binitawan ko ang kanyang mga kamay ng pandidiri. Halos patayin mong pamilyang binuo ko, ma. Ang apo mo umiiyak gabi-gabi dahil walang gatas na naiinom habang sinisisi ko ang asawa ko dahil sa mga kasinungalingan mo. Ikaw ang halimaw sa bahay na to, ma, hindi si Ananya. Ikaw! Sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay na takot sa mukha ng aking ina nang ma-realize niyang di na gumagana ang kanyang mga luha at sumbat sa akin. Pero hindi pa ako tapos. Ang galit sa puso ko nag-uumpisa pa lang maghukay ng hustisya. Tinalikuran ko ang aking ina na nakatayo sa gitna ng sala at marahas akong naglakad patungo sa kanyang kwarto. Sumunod siya sa akin, sumisigaw at nagpapanik, ngunit parang nabingin ako sa tindi ng galit. Sa isang sipa ko lang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Doon sa sulok, katabi ng kanyang aparador, nakita ko ang maliit na refrigerator na binanggit ni Ananya. May makapal na bakal na kadena at mabigat na padlock na nakakandado rito. Ang susi malamang na nakatago sa kanyang duster. Hindi ko na kailangan ng susi. Lumabas ako ng mabilis sa likod bahay. Binalikan ang aking heavy-duty toolbox. Kinuha ko ang pinakamalaking martilyo at bumalik sa kanyang kwarto. Sa harap ng nanlilisik at umiiyak kong ina, buong lakas kong pinalo ang martilyo sa padlock. Sa ikatlong hampas na baon ang bakal at tuluyang nawasak ang lock. Binuksan ko ang pinto ng refrigerator. Ang sumalubong sa akin ay ang malamig na hangin na may amoy ng mga sariwang mansanas, imported na ubas, mamahaling gatas at mga sariwang hiwa ng karne na nakabalot pa sa plastic ng supermarket. Meron din isang maliit na garapon sa ibabaw kung saan nakatago ang mga asul na papel ng aking 15,000 rupees. Halos buo pa ito. Walang bawas kundi ilang barya lang para sa mga murang gulay na binibili niya. Rohan, wag! Pera ko yan! Sakripisyo ko yan! Sigaw ni Shanta. Sinubukan niyang humarang pero hinila ko ang dalawang malalaking basurahan na itim na plastik mula sa ilalim ng lababo. Nagsimula kong himasin ang kanyang mga damit mula sa cabinet. Isang kabit-kabit na mga mamahaling sari, duster at mga gamit niya ang walang pakundangan kong isinilid sa mga plastik. Rohan, anong ginagawa mo? Anak ko, patawarin mo ko? Sa wakas, ang boses niya ay tuluyan nang nawala ng yabang. Lumuhod siya sa sahig at nanginginig na humawak sa aking mga binti. Ang muka, basang-basa ng tunay na takot. Huwag mo kong itaboy, Rohan. Ako ang nagluwal sa'yo. Saan ako pupunta sa gantong oras? Anong sasabihin ng mga kapitbahay? Umalis ka sa bahay ko, ma? Sabi ko. Ang boses ko ay wala ng galit. Isang patay at malamig na desisyon na lamang ang natitira. Pumunta ka sa mga kapatid ko sa Cavite.
Ikwento mo sa kanila kung paano mong pinagutom ang ina ng apo mo. Ikwento mo sa kanila kung paano mong ninakaw ang pera ng sarili mong anak para lang masiyahan ka sa kapangyarihan mo. Rohan, parusa ng Diyos ang aabutin ko sa pagtataboy sa sarili mong ina. Susumpain ka ng langit, sigaw niya. Nagbago muli ang tono nang makitang kinakaladkad ko na ang dalawang malaking plastik ng kanyang mga damit at ang kanyang bag patungo sa gate ng bahay. Kung ang pagprotekta sa aking asawa at anak mula sa demonyong tulad mo ay nangangahulugan ng parusa't sumpa, tatanggapin ko to ng buong puso, ma? Sagot ko habang binubuksan ang gate. Pinuwersa ko siyang ilabas sa bakuran. Binato ko ang kanyang mga plastic na bag sa damuhan sa labas. Hinarap siya sa huling pagkakataon at sinarado ang pinto ng gate at napakalakas sa tila na yanig ang buong pundasyon ng aming tahanan. Natapos na ang kanyang kaharian sa bahay na to. Nang maisara ko ang gate at tuluyang mawala ang aking ina sa aming bakuran, ang bahay ay binalot ng isang kakaibang uri ng kapayapaan. Ang hangin na dati laging may dalang bigat, takot at amoy ng panis na pagkain ay tila dahan-dahang lumuwag. Isang malalim na katahimikan ang namayani. Isang katahimikang hindi na nagbabadya ng bagyo, kundi nag-iiwan ng espasyo para sa isang bagong simula. Binalikan ko ang platong nabasag sa sala. Lumuhod ako at isa-isang pinulot ang mga piraso ng seramika, pati na ang mga tira-tirang pagkain na naging simbolo ng kalupitan sa loob ng bahay na ito. Habang naglilinis ako, ang bawat subong ginawa ni Ananya sa sulok ng kusina ay nagpaulit-ulit sa isip ko. At ang bawat piraso ng basag na plato, tila sumasaksak sa sarili kong konsensya. Matapos linisin ang sala, pumasok ako sa aking kwarto. Nadatnan ko si Ananya na nakaupo pa rin sa gilid ng kama, nakatitig sa sahig at yakap-yakap ang kanyang sarili habang nanginginig. Ang mukha niya puno ng labis na pag-aalala. Nang marinig niya ang aking mga hakbang, nag-angat siya ng tingin at nakita ko ang takot na baka ako naman ang magalit sa kanya dahil sa nangyaring gulo. Hindi ako nagsalita. Lumapit ako sa kanya. Dahan-dahang bumaba ang aking katawan at tuluyan akong lumuhod sa maraming semento sa tapat ng kanyang mga paa. Ang posisyong ginawa niya sa akin kanina sa kusina, ngunit ngayon ako naman ang nagsusumamo. Pinatong kong aking ulo sa kanyang kandungan. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay na parang yelo sa lamig. Patawarin mo ko, Ananya? Basag na basag ang boses kong sabi, habang ang aking mga luha ay tuluyan ng bumuhos sa kanyang duster. Napakawalang kwenta kong asawa. Ang taong nangakong poprotektahan ko ang siya pang nagdala ng halimaw sa buhay mo. Hindi ko nakitang hirap mo dahil mas pinili kong maging bulag. Patawarin mo ko, pakiusap. Saglit na natigilan si Ananya. Naramdaman ko ang pag-aalangan sa kanyang mga kamay, ngunit dahan-dahan pinatong niya ang mga ito sa aking buhok. Ang kanyang pagpapatawad ay hindi dumating sa isang mabilis na salita at alam ko, hindi yun dapat maging madali. Ngunit ang marahan niyang paghaplos sa aking ulo ay sapat na para malaman kong hindi pa huli ang lahat para sa amin. Rohan, bulong niya. Umiiyak din ngunit may kasamang kakaibang gaan sa boses. Wala na ba siya? Hindi na ba siya babalik? Hinding-hindi na, Ananya, pangako. Sagot ko habang tumitingin sa kanyang mga mata. Simula sa araw na to, ako ang tatayong pader sa pagitan mo at ang kahit sinong gustong manakit sa'yo, kahit sarili ko pang dugo. Tumayo ako at lumabas sa sala para kunin ang mga plastic bag na iniwan ko kanina. Kinuha ko ang malalaking lata ng imported formula milk na binili ko sa butika. Sa tulong ng malinis na tubig at esterilisadong bote, tinulungan ko si Ananya na ihanda ang unang sapat na dede para kay Arav. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 15 araw, uminom ang aming anak ng dire-diretso, walang frustration hanggang sa tuluyan tong makatulog ng mahimbing na may bahagyang ngiti sa mga labi dahil sa wakas, busog siya. Pagkatapos noon, dinala ko si Ananya sa kusina. Pinaupo ko siya sa komportabling upuan sa pagkainan, hindi sa sahig, hindi sa dilim. Binuksan ko ang refrigerator ng aking ina na sinira ko ang lock. Kinuha ko ang sariwang manok at mga gulay na itinago roon. Sa loob ng 1 oras, nagluto ako ng mainit at masustansyang sopas. Nang maihain ko to sa harap niya, kinuha ko ang kutsara at ako mismo nagsubo sa kanya. Dahan-dahan na parang nag-aalaga na isang mamahaling hiyas na muntik ng mabasag. Umiyak si Ananya habang ninunguya ang pagkain. Ngunit sa pagkakataong to, alam ko sa puso ko na hindi na yon luha ng gutom o takot. Yon ay ang mga unang patak ng luha ng kanyang kalayaan.
Lumipas ang mga linggo at buwan na parang tubig sa batis. Mabagal ngunit patuloy na naguhugas sa mga bakas ng nakaraan. Di naging madali ang paggaling ng mga sugat sa puso't isip ni Ananya. Ang trauma dulot ng 15 araw na impyerno ay di nawala sa isang ihip lang ng hangin. May mga gabi pa rin, lalo na kapag madilim at umiiyak si Arav, na bigla siyang magigising, nanginginig ang buong katawan. Natatakot na baka bumalik ang aking ina. O kaya natatakot na baka bigla ko siyang sigawan muli katulad ng dati. Ngunit sa bawat takot niya nandun ako para sumalo. Pinatunayan ko sa kanya ang aking pagbabago hindi sa salita kundi sa gawa. Nagbabas ako ng overtime sa planta at nakipagpalit ng shift upang mas maaga akong makauwi sa bahay. Ako na ang umahawak sa mga gawaing bahay. Ako ang namamalengke ng mga sariwang prutas at karne. Ako ang nagluluto, naglilinis at naglalaba. Sa mga madaling araw na umiiyak si Arav, ako ang unang bumabangon sa kama para magtimpla ng formula at maghele sa bata upang makakuha si Ananya ng 8 oras na tulog na matagal ipinagkait sa kanya. Sa tulong ng tamang nutrisyon, vitamin supplements at higit sa lahat ng kapayapaan ng isip at pagmamahal, unti-unti bumalik ang buhay sa katawan ng aking asawa. Ang kanyang mga pisngi dahan-dahang naging bilugan muli. Nagkaroon ng kulay ang kanyang mga labi at ang takot sa kanyang mga mata na palitan ng pamilyar na kislap ng saya. Hinding-hindi ko makakalimutan ang isang umaga, eksaktong 2 buwan matapos kong palayasin ang aking ina. Nagising ako dahil nasa bahagyang yugyog sa aking balikat at sa isang basang patak na nahulog sa aking unan. Pagdilat ng aking mga mata, nakita ko si Ananya na nakaupo sa tabi ko. Umiiyak siya, ngunit sa unang pagkakataon ang kanyang mukha ay maliwanag at may malambot na tawa na lumabas sa kanyang mga labi at pinakita sa akin ang kanyang dibdib. Doon may 2 malalaking patak ng gatas na kusa at masaganang lumalabas, maputi at malapot. "Rohan, tingnan mo," bulong niya. Ang boses ay puno ng himala. "May gatas na ako? May gatas na ako para sa anak natin." Niyakap ko siya na napakahigpit habang ang sarili kong mga luha ay muling pumatak. Sa sandaling yon, tuluyan kong naunawaan ang isang katotohanang medikal at emosyonal. Ang gatas ng isang ina hindi lang basta nagmumula sa pagkain ay tinutulak ng kanyang bituka. Ang gatas ay nagmumula sa pakiramdam ng seguridad, sa pag-aalaga, sa kapayapaan ng isip at sa kaalamang may isang asawang nakatayo sa katabi para protektahan siya mula sa anumang bagyo. Ang aking ina ay hindi kailanman muling nakatapak sa aming bakuran. Matapos kong tawagan ang aking mga kapatid at ipinadala ang mga larawan ng refrigerator na may padlock, pati na ang plato ng bulok na pagkain, wala ni isa sa kanila ang nagtangka na ipagtanggol siya. Nagpa siya silang mag-ambagan para sa isang maliit na apartment sa malayong probinsya kung saan siya titira ng mag-isa. Isang parusa ng katahimikan para sa isang babae na ginamit ng kanyang katandaan para mang-api. Natutunan ko ang aking leksyon sa pinakamasakit at pinakamuntik ng makamatay na paraan. Ang pagiging mabuting anak ay may hangganan, lalo na kung ang magulang mong sumira sa buhay ng mga pataong pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Ang tungkulin ng isang lalaking protektahan ang kanyang asawa at anak mula sa anumang uri ng halimaw, kahit pang halimaw na yon ay nagmula sa sarili niyang dugo at nakaraan, ay isang panunumpang walang katapusan. Ngayon, habang pinapanood ko si Ananya na nakasandal sa sofa, masayang pinapasuso si Arav habang ang umaga ay nagdadala ng bagong liwanag sa aming sala. Akala ko na sa wakas, ang totoong halimaw ay tuluyan ng lumayas. At ang pag-ibig ang nawagi sa aming tahanan. Lumipas sa isang buong taon, mula ng gabing binuwag ko ang padlock sa refrigerator at winakasan ang pamumuo ng aking ina sa aming tahanan. Kung titingnan mong aming sala ngayon, wala ka na makikitang bakas sa nakaraang takot. Ang sahig kung saan ko ibinato ang platong may bulok na pagkain ay napalitan na ng makukulay na foam mats na ngayon ay puno ng mga laroang plastik, mga libro ng bata at mga mumo ng biskwit. Isang Sabado ng hapon, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa kusina, ang kusina na dating naging saksi sa lihim na pag-iyak ni Ananya, narinig ko ang isang tunog mula sa sala na nakapagpatigil sa akin.
Isang malakas, malutong, at walang kamalay-malay na tawa na isang sanggol. Si Arav, isang taong gulang na siya ngayon. Ang dating payat, maputla, at laging nanunuyong sanggol ay isa ng napakalusog na bata na may malalaking pisngi na parang siopaw at mga binti na tila mga bilog sa katabaan. Kasalukuyan siyang gumagapang ng napakabilis habang inahabol ang aming asawa, pusa na si Puti, at sa bawat damba niya, ang sala ay napupuno ng kanyang halakhak. Sumandal ako sa pinto ng kusina, may hawak na basahan at pinapanood sila. Sa tabi ni Arav nakaupo si Ananya sa sahig. Ang kanyang buhok ay nakataling ng maayos, ang kanyang duster ay bago at may makukulay na bulaklak at ang pinakamahalaga sa lahat, ang kanyang mukha ay may sarili ring malawak ng ngiti. Ang kanyang mga mata hindi na nakayuko o nag-aabang ng paninisi. Puno to ng liwanag. Nang mapansin ni Ananya na nakatitig ako sa kanila, lumingon siya sa akin at tinaas ang kanyang mga kilay. Rohan, tulungan mo naman ako rito. Tawa niya. Ang kanyang boses ay may pamilyar na lambot na matagal ko nang hinanap. Ang bilis niya nang gumapang. Mukhang mas mabilis pa siya sa kotse mo kapag traffic sa EDSA. Lumapit ako sa kanila. Umupo ako sa tabi ni Ananya sa foam mat at binuhat ko si Arav na agad namang humawak sa aking ilong gamit ang kanyang maliliit at malagkit na kamay. Hinalikan ko siya sa noo bago ko inakbayan ang aking asawa. Ananya, bulong ko habang nakatitig sa aming anak. Salamat. Para saan? Tanong niya habang sinasandal ang kanyang ulo sa aking balikat. Sa hindi pagsuko. Sa pagpapatawad sa akin, nung panahon ako ang pinakagwapo pero pinakababaws na lalaki sa mundo. Humarap sa akin si Ananya. Hinawakan ang aking mukha gamit ang kanyang kamay na ngayon ay malambot at mainit-init, katulad ng yelong balat na hinawakan ko sa kusina noon. Matagal na kitang pinatawad, Rohan. Nang gabing lumuhod ka sa harapan ko at pinili mo kami ng anak mo. Doon ko nalaman na ang lalaking pinakasalan ko ay hindi nawala. Nabulag lang pansamantala. Tumingin siya kay Arav na ngayon sinusubukan nguyain ang isang plastic na bola. Tingnan mo siya. Malusog siya, masaya. Yun lang naman ang mahalaga sa akin. Isang taon na nakalipas, akala ko ang paggaling ng aming pamilya ay isang imposibleng pangarap. Akala ko multo ng aking ina ang laging aaligid sa aming mga panaginip. Ngunit sa hapon na yon, habang ang sinag ng araw ay tumatama sa mukha ng aking mag-ina, natanto ko na ang pinakamabisang gamot sa sugat ng nakaraan ay ang walang pagod na pagpili sa pag-ibig araw-araw. Kami ay pamilya pa rin. Sugatan, oo, pero mas matatag kaysa sa anumang bagyo. At sa bawat tawa ng aking anak at ngiti ng aking asawa, alam kong ang aming bahay ay hindi na lang basta gusali. Ito sa wakas ay ang aming tahanan. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Isang napakagandang obra na nagmula sa panulat ng ating tagagawa ng kwento, si Miss Ayesha. Mga ka-Ayesha, ano nga ba ang masasabi natin sa ginawa ng ating pangunahing tauhan na si Rohan? Sa simula, madali nating nahusgahan si Rohan bilang isang kulang at bulag na asawa. Ang kanyang bulag na pagtitiwala, ang kanyang ina na naging metsa ng matinding pagdurusa ni Ananya. Ngunit ang tunay na sukatan ng pagkatao ng isang lalaki ay hindi sa kung paano siya nagkamali, kundi sa kung paano niya itinuwid ng sa wakas ay namulat siya sa katotohanan. Ang ginawa ni Rohan na pagtatanggol sa kanyang asawa at anak, kahit pa ibig sabihin nito ay ang pagpapalaya sa sarili niyang ina, ay isang napakahirap ngunit tamang desisyon. Pinakita ni Rohan na ang tunay na kahulugan ng panunumpa sa kasal ang iwan ng iyong ama at ina at makiisa sa iyong asawa. Nang sandaling wasakin niya ang padlock ng kasakiman ng kanyang ina at lumuhod sa harap ni Ananya, doon niya pinatunayan na handa na nga siya na maging pader na magpoprotekta sa pamilya na siya mismo ang bumuo. Natutunan natin sa kwentong ito ng pagiging mabuting anak ay may hangganan, lalo na kung ang magulang mo nagiging halimaw na sumisira sa buhay ng iyong asawa at anak. Ang gatas at kalusugan ng isang ina ay hindi lang pala nagmumula sa pagkain kundi sa kapayapaan, seguridad at pagmamahal na binibigay ng isang tapat na asawa. Kayo mga ka-Ayesha TV, ano ang inyong saloobin sa naging desisyon ni Rohan?
Tama ba ang kanyang ginawa o may iba pa siyang dapat na naging hakbang? Ibahagi ang inyong mga opinyon sa ating comment section sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa Ayasha TV. Para sa higit pang mga kwentong kapupulutan ng aral, ako pong muli ang inyong tagapagsalaysay si Miss Sandra hanggang sa muling pagbubukas ng dambana ng katotohanan. Maraming salamat at pagpalain po kayo ng may kapal.